Pinagbibintangan mo ako. Wala akong itinatago. Kailangan kong makaalis dito bago maging huli ang lahat. Alam mo kung gusto mong katotohanan, bakit sa akin ka pumunta? Bakit di mo nalang pasukin yung bahay na balete? Kwentong Takip Silim. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Greetings po mula sa Haiti. Miss Anne, Sir Jupiter at Sir Wilmore. Isa po ako sa mga fans ninyo dito sa ibang bansa. Sobrang favorite ko po ang mga horror stories, lalo na po yung mga Tagalog. Dahil sa mga kwento ninyo ay naaalala ko yung paborito ko na Shake, Rattle and Roll ng Regal Films. Gustong gusto ko po yung mga kwentong katatakutan dahil ako rin po ay may karanasan na talaga namang nakakatakot. Noong bago po ako tumira dito sa Haiti ay sa Pilipinas po ako nagtagal. Sa dahilan pong merong masamang nangyari sa aking kapatid na babae na itago na lang natin sa pangalan na Charlene. Nagsimula ang kwento ko sa tahimik na bayan namin ng Nueva Ecija sa gitna ng malawak na palayan at mataas na mga puno ng niyog. Nakatayo ang isang lumang bahay. Tinawag po naming bahay na balete ang bahay na yon. Yun ay dahil sa merong napakalaking puno ng balete ang tumubo at halos dumikit na sa gilid ng bahay. Ito'y malapalasyong mansyon na halos gumuho na sa katandaan at kapabayaan. Marami ang nakakaalam ng kwento ng bahay na ito. Ngunit kakaunti lamang ang may lakas ng loob na lapitan ito. Sa kabila ng nakakatakot na mga sabi-sabi, hindi maiwasan ng mga mapupusok na kabataan sa lugar namin na tuklasin ang misteryo sa likod ng bahay na balete. Tag-init noong 1979, noong nagsimula ang lahat. Dahil ang kapatid kong si Charlene at ang kanyang kaibigan na sina Benjo at Alfred ay nangahas na pasukin ang nakakatakot na bahay noong isang gabi. Ano, handa na ba kayo? Sa wakas makikita na rin natin kung ano ba talaga meron sa loob ng bahay ng balete na yan. Sigurado ba kayo, Charlene? Baka totoo yung mga sinasabi ng mga kwento ng matatanda. Yung, alam nyo na, may aswang daw sa loob ng bahay. Parang tanga nito. Huwag kang matakot, Benjo. Chismis lang yan. Wala namang aswang, panakot lang yung mga matatanda sa atin para wag tayong lumabas paggabi. Tignan mo, may dala ako nito. Kutsilyo? Para saan? Ano pa? Para may panlaban tayo kung may ano man sa loob dyan. Kapag may lumabas na halimaw, agad ko siya sasaksakin ng ganito. Hiya! 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 Ha? Paano kung malakas yung halimaw? Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, may sandata tayo laban sa kung ano man ang meron dyan sa loob ng bahay na balete. Tama si Alfred. Tsaka ang importante, magkakasama tayo. Ano man ang mangyari, hindi tayo maghihiwalay. Ano? Handa na ba kayo? Sige, okay na ako. Ayos! O sige, pasok na tayo. Dala ko naman yung gasera ng tatay ko at syempre, ito. Hiya! Hiya! Sasaksakin ko yung mga aswang-aswang na yan. Ano yun? Narinig niyo ba yun? Hayaan mo na yan. Baka daga lang yan. Tara na. Nakakatakot naman dito. Parang may nanonood sa atin dito. Charlene, Alfred, pakiusap. Umalis na tayo. Natatakot na ako eh. Hindi ko gusto ang pakiramdam ko rito. Sandali lang, Benjo. Ito naman, nandito na tayo eh.
Sayang naman kung wala tayong makikita na multo o aswang. Tignan natin ang nasa loob. Kapag may nakita na tayo, kakaripas na tayo ng takbo, okay? Ano yun? May gumagalaw sa dilim. Alis na tayo. Sandali. Baka hangin lang yun. Yun ang kwento sa akin ng nanay ko mula sa sulat niya noong may nangyari sa kapatid kong si Charlene. Umuwi na lang daw ang kapatid kong takot na takot. Kinabukasan, inimbestigahan ang bahay na Balete dahil hindi makita ang kaibigan ni Charlene na sina Benjo at Alfred. Pinaghinalaan ng kapatid kong may kagagawan sa pagkawala ng mga kaibigan niya. Sabi daw ng kapatid ko ay mayroong kung anumang bagay ang humatak kina Benjo at Alfred sa dilim. Pero walang naniwala sa kapatid ko. Gustong-gusto kong umuwi mula sa Amerika noong panahon na yon. Sa Amerika ako nagtatrabaho ng panahon na yon bago pa ako napunta ng Haiti. Hindi naman ako makauwi dahil bago pa lang ako sa trabaho. Ayon sa kwento ng nanay ko sa sulat, pinag-initan ng mga kapitbahay lalong-lalo na ng mga magulang ni na Benjo at Alfred si Charlene. Nagkalat sila ng kung ano-anong chismis tungkol sa ginawa ng kapatid ko kina Benjo at Alfred. Nawala ng ganang mag-aral si Charlene at lagi na lang daw itong nagkukulong sa kwarto. Matapos ang 6 na taon, bumalik ako sa Pilipinas at umuwi sa Nueva Ecija. Alam kong may tungkulin akong dapat na harapin. Ang misteryo ng pagkawala ni na Alfred at Benjo ay hindi ko maaaring baliwalain. May mga tanong na bumabagabag sa akin at alam kong ang sagot ay nasa bahay na Balete. Anak, ikaw na ba talaga yan? Akala ko hindi ka na pabalik eh. Mama, kamusta na po kayo? Eto maayos naman ako. Bigla-bigla ka namang umuwi nang hindi man lang nagpapasabi. Oo, Mama. Pasensya na. Medyo natagalan ako bago nakauwi. Tinapos ko muna ang kontrata ko sa Amerika. Ganun ba? Teka, kumain ka na ba? Ay, oo, tamang-tama. Pinagluto ko kayo ng paborito ninyong ulam na magkapatid. Mama, kamusta na po si Charlene? Natigilan ng nanay ko nung tinanong ko ang kapatid ko. Dinala ako ng nanay ko sa kwarto kung nasaan si Charlene. Nakita kong napakahaba ng buhok ng kapatid ko at tulala lang siyang nakaupo sa kama niya. Hoy, Charlene! Nandito na ako! Anak, Hoy, batang babaeng sapad ang noo! Nandito na ang kapatid mong saksakan ng gwapo! hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Tulala lang ang kapatid kong si Charlene at ni hindi man lang niya ako pinansin. Dati konting asar ko lang sa kanya, susugurin niya na ako at aawayin pero parang bangkay lang siyang nakatingin sa kawalan. Matagal nang ganyan ang kapatid mo. Kung ano-anong masasakit na salita ang binibitawan ng mga magulang ni na Benjo at Alfred sa kanya. Sinabi nilang may kinalaman si Charlene sa pagkawala ng mga anak nila. Kahit na wala naman silang ebidensya. Na-trauma ang kapatid mo sa kanila, anak. Niyakap ko na lang ng mahigpit ang kapatid ko at pinangako ko sa kanyang gagawan ko ng paraan ang kanyang sitwasyon. Huwag kang mag-alala, Charlene. Sisiguraduhin kong malaman natin ang katotohanan. Walang dapat mangyari sa'yo ulit. Pinangako ko sa sarili ko na lilinisin ko ang pangalan ng kapatid ko at patutunayan kung wala siyang kasalanan sa nangyari kina Benjo at Alfred. Aalamin ko rin kung sino o ano ang may kagagawan sa pagkawala ng dalawang kaibigan ng kapatid ko. Dahil huminto na sa pag-iimbestiga ang mga pulis sa nangyari, alam kong ako na lang ang gagawa ng paraan para bigyang linaw ang mga nangyari.
Sabi ng nanay ko ay hanapin ko daw si Lolo Franco sa palengke malapit sa amin. Si Lolo Franco raw ang taong pinakamaraming nalalaman tungkol sa magkakalapit na baryo dito sa amin. Kinabukasan hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at hinanap ko na si Lolo Franco. Magandang araw po. Kayo po ba si Lolo Franco? Iho, anong kailangan mo sa akin? Gusto ko pong malaman ang tungkol sa bahay na Balete. Ano po ba talagang nangyari dun? At bakit po nawala sina Benjo at Alfred? Iho, ang bahay na Balete ay may malalim na lihim. Ang mga naunang pamilya na nanirahan doon ay nagtanas ng mga trahedya. At simula noon, wala nang nagtangkapang manirahan doon. Ang sabi-sabi, may mga aswang na naninirahan sa bahay na yon at isa sa kanila ang kumuha sa mga batang binanggit mo. May alam po ba kayo sa nangyari noon? Sa 3 batang pumasok dun, sina Sherlyn, Benjo at Alfred? Parang walang narinig ang matanda pero napansin kong sumisenya siya sa akin. Napabuntong hininga na lang ako noong nakuha ko ang gusto niyang mangyari. Dumukot ako ng pera sa wallet ko at inabot ito sa kanya. Nanlaki ang mata ng matanda at agad niya akong binulungan. Madali ka naman palang kausap, iho. Ganito, 3 ang dapat mong subaybayan kung gusto mong malaman ang nangyari doon sa 3 bata na pumasok sa bahay na Balete. Una, si Gardong Magbobote. May nagsasabing nakita siya na pinapanood yung 3 bata bago sila pumasok sa bahay na Balete. Hapon daw noon at nakita ng mga tao na minamanmanan ni Gardo yung mga bata. Sumunod ay si Susan, isang matandang babae na nakatira malapit sa bahay ng Balete. Maraming nagsasabing may kababalaghang ginagawa ang matanda. Tapos ang huli ay yung lalaking taong grasa na si Putok. Dahil noong nawawala na yung mga batang si Benjo at Alfred, nakita ito ng mga taga-baryo na parang tuwang-tuwa sa nangyari. Pero mahihirapan kang kausapin ang isang yon. Dahil ang sabi-sabi, sira na raw ang ulo ng lalaking yon. Salamat, Lolo Franco. Matapos akong makakuha ng impormasyon kay Lolo Franco, isa-isa kong hinanap yung mga taong sinabi niya. Una kong pinuntahan ay yung si Gardo. Nasa kulungan ito dahil nahuli ito ng mga pulis na umakyat ng bahay at nagnakaw. Nasa loob ako ng kulungan, nakatayo sa harap ni Gardo. Isa sa mga taong sinabi ni Lolo Franco na sinasabing may kinalaman sa pagkawala ng kapatid kong si Charlene, Benjo at Alfred. Gusto kong malaman ang totoo, kaya nagsimula akong magtanong. Gardo, gusto kong malaman ang lahat ng detalye tungkol kila Sherlyn, Benjo at Alfred. Yung 3 batang pumasok sa bahay na Balete, ano ba talagang nangyari dun? Anong paulit-ulit na lang? Ilang beses ko na bang sasabihin sa inyo, wala akong kinalaman sa pagkawala ni na Benjo at Alfred. Kitang-kita ko ang galit sa mukha ni Gardo. Pero alam kong kailangan kong magpatuloy. Paano kung may kinalaman nga siya at nagsisinungaling lang para matakasan ang kanyang pananagutan sa batas at pamilya ni na Benjo at Alfred? Alam ko na marami nang nagtanong sa'yo tungkol dito, Gardo. Pero bakit hindi mo na lang sabihin sa akin ang buong kwento? Bakit ka ba laging nadidiin? Sinabi sa akin ni Lolo Franco na nandun ka nung maisipang pumasok ng mga bata sa bahay na Balete. Kasi nga, ako yung madaling pagbintangan. Lahat ng tao sa baryo ako tinuturo. Pero di nila alam totoo, wala akong kasalanan. Hindi ako may kagagawan sa pagkawala ng mga batang yun. Ang kapusukan nila ang nagpahamak sa kanila. Ilang taon na lumipas pero nandito ka pa rin parang katin ng tapos na. Wala na yung 2 batang lalaki, di na sila babalik. Napansin kong nanginginig ang kamay ni Gardo habang sinasabi niya ito. Alam kong may mas malalim pa siyang tinatago. Kung ganun, sino sa tingin mo may kinalaman, Gardo? May alam ka ba na hindi mo pa sinasabi?
Wala akong alam. Nakulong ako dito dahil sa kasong pinagpipilitan mong may kinalaman ako. Hindi pa ba kayo napapagod sa nangyaring yun? Alam mo kung gusto mong katotohanan, bakit sa akin ka pumunta? Bakit di mo nalang pasukin yung bahay na Balete? Oo, natatakot ka rin maglako kagaya ng 2 bata, no? Nakita ko ang bigat ng hinanakit ni Gardo sa kanyang mga mata. Alam kong may bahid ng katotohanan ng kanyang mga salita. Pero sa kabila nito, kailangan kong hanapin ang sagot. At mukhang sa loob ng bahay na Balete, ko yun makikita. May kakaibang pakiramdam dito sa loob ng bahay. Madilim at mabigat ang hangin. Parang tinataboy ang kahit anong liwanag na pumasok. Hawak ang flashlight, sinimulan kong tahakin ang loob ng bahay ng Balete. Pansin kong lahat ng bintana ay natatakpan ng makakapal na tabla ng kahoy. Halatang ayaw nang gumawa nito na pasukin ng liwanag ang bahay. Bakit kaya nila tinakpan lahat ng bintana? Ano bang tinatago ng bahay na to? Habang naglalakad ako, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Ang bawat hakbang ko ay tila may katapat na hakbang sa likuran ko. Sino ka? Lumabas ka! Saksakan ng dilim sa loob ng bahay at wala akong makita. Bigla na lang akong sinalakay ng isang bagay mula sa karimlan. Ramdam ko ang matulis na bagay na pumunit sa aking damit at narinig ko ang mababang pag-ungol at malakas na alulong. Agad kong hinaplos kung saan ako inatake ng kung anumang nilalang na nagtatago sa dilim. Ano to? Anong klaseng halimaw ang nasa loob ng bahay na to? Nanginig ako sa takot. Wala akong dalang kahit na anong sandata at alam kong hindi ko kayang labanan ng kung anumang halimaw na umatake sa akin. Kailangan kong makalabas bago ako maging susunod na biktima. Kailangan kong makaalis dito bago maging huli ang lahat. Sa gitna ng takot at pagkataranta, nagawa kong makalabas ng bahay. Habol ko ang aking hininga noong nakalabas ako ng bahay ng Balete. Nakalabas at nakaligtas ako mula sa kung anumang nilalang na umatake sa akin. Kitang-kita ko ang punit sa t-shirt ko at isang malaking hiwa sa aking dibdib na parang kinalmot ng isang matalim na kuko. Hindi na ako sinundan ng kung anumang hayop sa loob ng bahay. Mukhang takot nga ito sa sikat ng araw. Hinahabol ko ang paghinga ko sa may labas ng bahay na Balete nang may napansin akong kakaiba. Ano ba yung nasa bahay na yun? Parang kung anong halimaw yun ah. Napakatalas ng kuko niya. Kung sa tiyan ako tinamaan, tiyak labas na ang bituka ko. Sino yun? Natanaw ko ang isang matandang babae na puting-puti ang buhok at nakatingin sa akin. Noong napansin niyang nakita ko na siya, ay mabilis siyang naglakad papalayo. Hahabulin ko sana siya pero napansin kong dumudugo na ang dibdib ko gawa ng sugat na ginawa ng kung anumang halimaw sa loob ng bahay na Balete. Malakas ang kutob ko na siya si Susan na sinasabi ni Lolo Franco. Siya yung matandang babae na may bahay na malapit sa bahay ng Balete. Nagpalipas ako ng ilang araw para kahit papaano ay gumaling na ang sugat ko. Makalipas ang 3 araw, sinunod kong puntahan ang bahay na malapit sa bahay na Balete. Yon ang bahay ng matandang babaeng nakita ko. Si Susan. Magandang gabi, Iho. Ano ba ang kailangan mo? Nagulat ako nung bumukas ang pinto at tumambad sa akin ang isang napakatandang babae. Siya nga ang babaeng nakita ko na nanonood sa akin nung lumabas ako ng bahay na Balete. Ako po si Jerry, anak ni Rita.
Yung kapatid po ni Charlene. Ganun ba? Nakita kong parang natakot ang matandang babae noong nalaman niyang kapatid ko si Charlene. Para bang may kinalaman talaga siya sa nangyari sa kapatid ko. Kayo po ba si Aling Susan? Ako nga. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Itinuro sa akin ni Lolo Franco ang bahay mo. Nais ko lang malaman kung may alam ka tungkol sa pagkawala ng mga kaibigan ng kapatid kong si Charlene. Pasensya na, iho. Wala akong alam. Alam kong may alam kayo, Aling Susan. Ikaw lang ang nakatira malapit sa bahay na Balete. At sigurado akong may nakita kayong kakaiba nung pumasok yung kapatid ko at mga kaibigan niya doon sa bahay na yun. Oo, malapit na ako sa bahay ng Balete pero hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari sa mga bata. Nakita ko kayong pinagmamasdan ako nung pumasok ako sa loob ng bahay. Imposibleng hindi nyo nakita ang nangyari sa mga bata nung mga panahon na yun. May tinatago po ba kayong ayaw nyong malaman ng mga taga rito? Wala. Saka iho, masama ang ginawa mo. Pinagbibintangan mo ako. Isang matanda at mahinang babae. Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam kong may tinatago ka. Wala akong itinatago. Kung ganun, sabihin mo sa akin ng tungkol sa bahay na Balete. Ano bang alam mo tungkol dito? Ang bahay ng Balete. Isa tong lumang bahay. Matagal na itong nakatayo. Meron bang mga kwento tungkol dito? May mga bulong-bulungan. Ano ang mga bulong-bulungan na yun? Sinasabi nila na may kung ano mang nagtatago sa bahay. Sabi nila, nanggaling ang nilalang na nasa loob ng bahay mula sa puno ng balete na umusbong doon. Pakiramdam ko ay magkahalong katotohanan at kasinungalingan ang sinasabi sa akin ng matanda pero isa lang ang natitiyak ko. Marami siyang alam na lihim ng bahay na balete kaya ayaw niya itong sabihin ay dahil natatakot siya o siya mismo ay dawit sa kung anong kababalaghan ang nangyayari sa loob ng bahay na yon. Ipagpaumanhin mo, iho. Nangihina na ako. Matanda na ako at kailangan kong magpahinga ng madalas. Sana iiwanan mo na ako. Sandali lang! Sinara na agad ng matanda ang pintuan ng bahay niya para matapos na ang usapan namin. Kinukutuban talaga ako sa matandang yon pero walang saysay na puwersahin siya para sabihin sa akin ang lahat ng nalalaman niya. Baka lang ipahuli niya ako sa mga pulis. Kung ako ang tatanungin, mas kahina-hinala ang matandang babae na yon kesa kay Gardo. Pero may isa pa akong taong kailangan kong lapitan. Ang pangatlong tao na sinabi sa akin ni Lolo Franco na maaaring may kinalaman sa nangyari sa kapatid ko at sa mga kaibigan niya. Walang iba kundi yung lalaking taong grasa na si Putok. Halika! Dali! May nangyari! Kailangan magpunta ka agad sa bahay na Balete. Ano? Anong ibig niyo sabihin, Mama? Galing ako sa palengke at napag-alaman kong may natagpuan na bangkay malapit sa bahay na Balete. Ano po? Makikiraan po. Iho, Lolo Franco, ano ang nangyari? May natagpuan daw pong bangkay? oo iho. At mukhang mas magiging malabo na ang paglutas mo sa pagkawala ng mga batang sina Benjo at Alfred. Bakit po? Anong ibig niyo sabihin? Nagulat na lang ako noong nakita ko ang bangkay na natagpuan. Madungis na madungis ang lalaking ito. Nanlilimahid ang balat nito sa dumi at alikabok. Malagkit at tuyot na tuyot ang buhok na parang hindi ito naligo. Isa itong taong grasa. Siya ang sinasabi ni Lolo Franco na si Putok. Tingnan mo iho,
Siya ang sinasabi kong taong grasa na maaaring may kinalaman sa pagkawala noong 2 batang lalaki. Si Putok. Ano po? Pero bakit ganyan ang itsura niya? Hindi ko alam, iho. Pero tingnan mo, bukod sa malaking sugat sa dibdib at leeg ay buo ang katawan ni Putok. Ang kakaiba lang ay maputlang maputla ang balat niya at tila tuyot na tuyot ang pangangatawan. Para bang inubos ang dugo sa katawan nito. Halos masuka ako sa itsura ng taong grasa. Bukod sa halos kulay puti nitong balat, ay parang namilipit din sa sakit yung si Putok. Baluktot ang mga braso at binti nito. Humpak na humpak ang mga pisngi. Nakanganga at dilat na dilat ang mga patay niyang mga mata. Pero sino naman ang gagawa ng ganyan sa isang pobreng taong grasa? Hindi sino. Ano? Aswang. Nanlamig ako sa binulong ni Lolo Franco at dahil gusto ko pang malaman ang katotohanan, ay sumunod ako sa kanya pabalik ng palengke. Ang sabi ninyo, aswang ang gumawa nun kay Putok. Ano pong ibig sabihin nyo dun? Ang lagay ba naman ay ganon-ganon na lang? Napailing na lang ako nung sinabi ni Lolo Franco yon. Dumukot na lang ako ng pera bilang pangsuhol upang ibigay sa akin ng matanda ang impormasyon na kailangan ko. Salamat, iho. Ngayon makinig ka. Matagal nang bulong-bulungan sa mga taga rito na aswang daw yang si Susan at nagpapalit siya ng anyo sa loob ng bahay na Balete dahil wala daw nagtatangkang pumasok doon. Ano? Niloloko nyo ba ako? Sinong nagpapapaniwala sa mga aswang-aswang na yan? Kalokohan. Ibalik na nga ninyo ang pera kung mag-iimbento lang kayo ng kwento. Makinig ka, iho. Bahagi ng buhay nating mga Pilipino ang aswang. Sila ang pinagbabawal na kaalaman natin na tinatago lang natin sa mga alamat. Pero totoo sila. At si Susan daw ay isa sa napakatandang lahi ng mga aswang. Kung di ka naniniwala sa akin ay ipagtanong-tanong mo sa mga tao dito kung ano na ang edad ng matandang yon. Bah, mas matanda pa sa akin ng mahigit 10 taon ng hukluban na yon. Pero buhay pa rin siya. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay nakakagalaw-galaw pa rin siya dahil sa pagkakatanda ko. Matandang babae na siya nung binata pa ako. Ito ang nakapagtataka. Dahil noong pinagtanong-tanong ko sa mga taga-baryo namin kung gaano nakatanda si Susan, ay iba-iba ang sagot nila. May nagsasabing 80, 95, at may iba pang nagsasabing 100 taon na ito. Pero bukod sa edad niya, ay isa pang nalaman ko. Hindi lang si Lolo Franco ang naniniwalang aswang ang matandang babaeng nakatira malapit sa bahay ng Balete. Naisipan kong puntahan si Susan sa kanyang bahay. Marami akong tanong na gusto kong siya mismo ang sumagot. Tila may kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Aling Susan, nandyan ka ba? Kailangan kita makausap. Bakit nakalak ang pinto? Wala yata siya. Aling Susan? Aling Susan? Mukhang wala talaga. Sige na nga, uuwi na lang ako. Habang pauwi na ako, napadaan ako sa bahay na Balete. Ibinaling ko ang tingin ko sa bahay na yon at nakita ko si Susan na patagong pumapasok sa loob. Si Susan? Anong ginagawa niya dun? Kakaiba ang kinikilos ng matandang babae. May dala-dala itong gasera at isang bayong. Palingon-lingon ito na parang sinisiguro na walang nakakakita sa kanya. Wala akong dalang flashlight o kung anumang panlaban sa kung anumang nasa loob ng bahay na Balete. Pero yun na ang pagkakataon kong malaman
ang lihim ni Susan. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, pinilit kong harapin na ang pangamba ko. Susundan ko ang matandang babae. Muli kong binuksan ang pintuan ng bahay na balete. Isang lugar na pinamumugaran ng mga kwento ng kababalaghan. Aling Susan? Aling Susan? Anong ginagawa mo dito? Walang sagot mula kay Aling Susan. Napakadilim sa loob ng bahay pero may naaaninag akong liwanag sa loob. Marahil yun ay ang gaserang daladala ni Aling Susan nang pumasok ito. Lumapit ako sa gitna ng sala na puno ng alikabok at mga antigong kagamitan. Ang malamig na hangin ay tila nagbabadya ng panganib. Aling Susan? Andito ka ba? Anong ginagawa mo dito? Sa bawat hakbang ko, nakakaramdam ako ng bigat ng takot. Tumindig lalo ang mga balahibo sa aking braso. Gustong-gusto ko nang kumaripas ng takbo sa sobrang takot at kaba. Ngunit, kailangan kong makita si Susan, kahit na ano pa ang aking matuklasan. Nakarinig ako ng kalansing ng kadena na parang may humihila nito. Aling Susan? Andito ka ba? Naramdaman ko ang malamig na presensya na tila nagbabadya ng kapahamakan. Ngunit bago pa man ako makagalaw, isang mabilis na anino ang biglang lumundag mula sa kadiliman. Ah! Sino ka? Anong gusto mo? Isang babaeng may maputi at mahabang buhok ang biglang sumugod sa akin. Nakagapos ang mga kamay at binti nito ng kalawanging mga kadena at hawak-hawak ng babae ang isang lumang kutsilyo na pilit sinusubok na isaksak sa akin. Teka! Wag! Ano bang ginagawa mo? Bakit mo ako inaatake? Sinubukan kong pakalmahin ang babae, ngunit ang mga salita ng babae ay hindi ko maintindihan. Parang walang saysay na bulong at mga mumunting pag-ungol ang lumalabas sa bibig nito. Hindi kita sasaktan! Mag-usap tayo! Sino ka ba? Bakit mo to ginagawa? Ngunit walang sagot na malinaw akong nakuha mula sa babaeng may mahabang buhok. Ang babae ay tila nasa ilalim ng isang masamang sumpa, puno ng galit at puot. Pinilit kong agawin ang kutsilyo mula sa babae at sa huli ay nagtagumpay akong tanggalin ito mula sa mga kamay nito. Noong nakuha ko na ang kutsilyo ay agad kong ihinagis ito sa kadiliman. Nakuha ko na! Huwag ka na! Matapos kong itapon ang kutsilyo palayo, ay napagmasdan ko ng mas maayos ang mukha ng babaeng may mahaba at puting buhok. At doon ako nagulat ng todo. Susan? Ikaw ba yan? Kamukhang kamukha ito ni Susan, ngunit mas bata. Parang bumalik sa nakaraan. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Pero, paano? Susan, ano nangyayari sa'yo? Bakit parang bumata ka? Ngunit sa halip na sumagot, ang babae ay patuloy na nagpakita ng galit. Sinubukan niya akong sakalin pero nanlaban ako. Nagawa kong sipain ang babae palayo sa akin. Ang babae, sa kabila ng galit, ay tumayo at tumakbo pabalik sa kadiliman ng bahay. Tila ba nawawala sa sarili. Hindi ko na siya susundan. Dapat na ako umalis dito. Ngayon na! Sa kabila ng aking takot at pagkalito, pinilit kong takasan ang bahay na yon. Agad akong tumakbo patungo sa pinto, umaasang makalabas ako bago pa muling habulin ng babaeng yon. Nang makalabas ako, ay tuloy-tuloy lang ang pagtakbo ko hanggang makarating ako ng bahay ng nanay ko. Hindi ako nakatulog noong gabing yon.
Laman ang isip ko kung sino ang babaeng nakaharap ko sa loob ng bahay. Si Aling Susan nga ba yun? Bakit halos 30 anyos lang ang babae? Bumabata nga ba si Aling Susan? Kinaumagahan ay nagpasama ako kay Lolo Franco. May dala na kaming itak. Desidido akong malaman ang lahat. Alam kong nagtatago sa dilim ng bahay na palete ang babaeng may mahaba at puting buhok. Sigurado na rin akong siya ang umatake sa akin gamit ang kutsilyo niya noong una akong pumasok ng bahay na balete. Taragis kang bata ka. Ako pa talagang sinama mo. Lolo Franco, walang maniniwala sa kwento ko na nakita kong bumata si Aling Susan at tinatake niya ako sa loob ng bahay na balete. Saka ano bang nirereklamo mo? Di ba binigyan naman kita ng pera para lang samahan mo ako dito? Aba nagdadalawang isip na ako baka dito pa ako mamatay eh. Baka nga may aswang dyan sa bahay na balete. Dumukot na lang ako ng pera sa bulsa ko para mapatahimik ang mukhang pera na matandang lalaki. O eto, dadagdagan ko pa yan kapag nalaman natin ang katotohanan at misteryo ni Aling Susan. Ayos. Tara na iho. Pasukin na natin yung bahay na yan. Gamit ang flashlight na dala namin, nakita na namin ni Lolo Franco ang loob ng lumang bahay na balete. Lumang-luma na ito at puro bukbok at anay ang mga kahoy at pundasyon nito. Pakiramdam ko nga ay guguho ito sa kaunting lindol lang. Pero napakalaki ng bahay na animoy isang mansyon. Patuloy kaming naglakad kung saan ko nakaengkwentro ang babaeng may mahaba at maputing buhok. Lolo Franco, narinig niyo ba yun? Parang may sumusunod sa atin. Oo, Jerry. May kakaibang presensya dito. Biglang lumitaw mula sa kadiliman ng babaeng may mahaba at maputing buhok. May mga kadena pa rin sa kanyang braso at binti. Hawak niya ang isang lumang kutsilyo at walang pag-aatubiling sumugod sa amin ni Lolo Franco. Lolo Franco, ingat! Tinamaan ako, Jerry. Mag-iingat ka. Mabilis ang tinamaan ng lintek. Ang babae ay tumalon patungo kay Lolo Franco at bago pa man siya makailag, nasugatan na ang matanda sa kanyang braso. Sa gitna ng kaguluhan, hindi ako nagpatinag. Ginamit ko ang pagkakataon para suntukin ang babae sa mukha. Eto sa'yo! Napasubasob ang babae sa lupa. Nawala ng malay matapos ang malakas na suntok na pinakawalan ko. Agad na nagsalita si Lolo Franco. May halong takot at pag-aalala. Jerry, aswang yan. Dapat mo na siyang tapusin ngayon na. Nalito ako sa pangyayari. Babae ang nasa harapan ko at hindi ito aswang. Pero paano kung nagbabalat kayo lang ito? Dahan-dahan kong binunot ang itak ko. Ngunit bago ko pa man magawa ang sinasabi ng matanda, biglang dumating si Susan, humahangos at sumigaw ng buong lakas. Huwag! Itigil niyo yan! Huwag niyo sasaktan! Natigilan na lang kami ni Lolo Franco noong tumambad sa aming harapan si Susan. Jerry, hindi ka dapat bumalik pa dito. Aling Susan, ano bang nangyayari dito? Bakit ka nandito? Sinong babaeng yan? Franco, Jerry, umalis na kayo! Susan, ano bang kababalaghang nangyayari? Sino ang babaeng yan at bakit mo siya kamukha? Kailangan mong ipaliwanag sa amin kung ano ba talagang meron sa bahay na to. Sige, aaminin ko na. Ang babaeng yan ay ang anak ko. Siya si Karen. Karen? Sino si Karen? Siya ang nag-iisang anak na babae ni Susan. Pero imposibleng ang babaeng yan ay anak mo. Nawala ang anak mo nung dalaga pa siya at hindi na siya natagpuan pa. Totoo, Franco siya ang anak ko. Imposible.
paanong nabuhay ang patay? Hindi namatay ang anak ko, Franco. Nabaliw siya matapos ang kahayupan ni Emilio sa kanya. Ano? Ibig sabihin, totoo ang mga usap-usapan noon? Oo, hinalay ng demonyo kong asawang anak namin. At mula noon, nabaliw ng pinakamamahal kong si Karen. Dito sa abandonadong bahay na ito, hinalay ng demonyong yun ang sarili niyang anak. Hindi. Ibig sabihin, lumaki ang anak mo dito? Naging marasya at mapanakit na tao matapos siyang mabaliw. Kaya naman, kinaden ako at kinulong ko siya sa bahay na balete na ito. Dahil alam kong walang nagtatangkang pumasok dito. Ayaw kong mawalay sa kanya. Kaya hindi ko pinadala sa mental hospital ang pinakamamahal kong si Karen. Kung ganun, walang aswang. At ang may kagagawan kung bakit nawala yung mga batang si Benjo at Alfred ay dahil sa kanya. Oo, pero hindi kasalanan ni Karen ang lahat. Kinuwento ni Susan kung ano talaga ang naganap noong gabing pumasok ang kapatid kong si Charlene, Benjo at Alfred sa bahay na balete. Sa kalagitnaan ng dilim, 3 kabataan, sina Charlene, Benjo at Alfred, ang tahimik na lumalapit sa lumang bahay na balete. Tila ba hinahatak sila ng kakaibang puwersa upang pumasok sa loob ng misteryosong bahay. Sigurado ba kayo dito? Nakakatakot naman ang lugar na to. Walang dapat katakutan. Tara na! Tingnan natin kung ano talaga nandito. Oo nga, ano ba naman yan, Benjo? Kailangan lang natin ng lakas ng loob. Saka meron nga akong kutsilyo. Kapag lumabas yung halimaw, ganito ang gagawin ko sa kanya. Hiya! Hiya! Dahan-dahang pumasok ang 3 sa loob ng bahay. Sinusundan ang ingay ng kanilang mga yabag. Sa loob ng bahay, isang babaeng nakagapo sa kadena ang bumungad sa kanila. Teka, sino yan? May tao dito? Babae? Sino siya? Ang babae ay si Karen, nakagapos, mahina at umuusal ng mga salitang walang katuturan. Walang maintindihan ng 3 kabataan sa kanyang mga sinasabi. Mukhang baliw na yata to. Ano ba yan? Ano ba sinasabi mo, ate? Natawa rin sina Alfred at Charlene sa nakikita nilang kalagayan ni Karen. Ngunit ang kanilang mga tawa ay nagdulot ng masamang reaksyon. Biglang naging hysterical si Karen dahil sa kanilang mga pagtawa. Sa sobrang galit, mabilis niyang inagaw ang kutsilyo mula kina Alfred at walang babalang sinugod si Benjo. Ang kutsilyo ko! Benjo! Agad na nasaksak ni Karen si Benjo na walang nagawa kundi bumagsak sa sahig habang nag-aagaw buhay. Hindi! Anong ginawa mo? Napuno ng takot at sindak si Charlene at dali-daling tumakbo palayo. Iniwan si Alfred na gulat at nanginginig. Hindi totoong sinasabi mo. Hindi gagawin ng kapatid kong si Charlene na sinasabi mo. Hindi siya ang tipo na iiwanan ng mga kaibigan niya. Totoo ang lahat. Dahil nandun ako at nasaksihan ko ang lahat. Hindi inosente ang kapatid mo. Anong ginawa mo sa mga bangkay ng 2 bata? Ang anak mo rin bang pumatay kay Putok? Yung taong grasa? Hindi umimik si Susan at hindi niya sinagot ang tanong ng matandang lalaki. Jerry, may kailangan tayong alamin. Bakit parang hindi tumatanda si Susan at Karen? Anong ibig mo sabihin, Lolo Franco?
Si Susan, dapat ay nasa edad na siya ng 100 taon ngayon. Bata pa ako nun pero matanda na siya. At si Karen, nawawala na siya nung ako'y batang-bata pa. Ano? Ang malaking tanong ngayon ay bakit hindi tumatanda ang dalawa? Sumagot ka, Susan. Bakit hindi kayo tumatanda? Anong klaseng nilalang kayo? Gusto mo rin bang bumata, Franco? Nananatili kaming bata ng anak ko dahil sa puno ng balete na ito. Ang kailangan lang ay diligan ito ng dugo. Ano? Oo, may kakaibang kapangyarihan ng balete na ito na papagali ng pagtanda ng mga taong nasa paligid nito. Nalaman ko ang kakaibang kapangyarihan ng balete nung dumaloy ang dugo ng hayop kong asawa na si Emilio sa mga ugat ng mga balete sa ilalim ng bahay na ito. Ibig mong sabihin, pinatay mo ang asawa mo? Oo, dahil sa kahayupan niya sa pangahalay sa anak namin. Pero nagbunga ang kamatayan niya ng magandang regalo. Ang regalo ng puno ng balete. Si Benjo, Alfred at yung taong grasa na si Putok. Ano pa ba? Naging alay ang dugo nila sa bahay na balete. Kung hindi nakatakas ang kapatid mo, siguradong naidagdag din ang dugo niya sa alay namin. Malinaw na nababaliw na si Susan, kaya naman ginawa na namin ni Lolo Franco ang nararapat. Hinuli namin siya at ginapos kasama ang kanyang anak na si Karen. Tumawag kami ng pulis at si Susan na mismo ang umamin sa kanyang mga kasalanan sa presinto. Mula sa pagpatay sa asawa niyang si Emilio at ang pagpatay ng kanyang anak na si Karen kina Benjo at Alfred. Napatunayan din na ang lumang kutsilyo na hawak ni Karen ang ginamit pang patay doon sa taong grasa na si Putok. Naging maugong ang pagkabunyag ng lahat. Naaresto si Susan at dinala naman sa mental hospital si Karen. Malinaw na ang lahat maliban sa pananatiling bata ng mga ito. Hindi maipaliwanag ang edad ng mag-ina at hindi na rin malalaman kung totoong may kapangyarihan nga ang puno ng balete na sinasabi nila dahil pinaputol ito ng mayor namin matapos mabunyag ang krimen ni Susan. Ang nakakalungkot lang ay kahit napatunayan na walang kinalaman ng kapatid kong si Charlene sa pagkamatay ng mga kaibigan niyang sina Benjo at Alfred, ay wala pa ring nagbago sa kanya. Siguro'y talagang nakaapekto sa kanya ang kagimbal-gimbal na pangyayari. Ako naman ay bumalik na sa Amerika matapos malutas ang misteryo ng bahay na balete. Lumipat ako ng Haiti at nakapag-asawa doon. Samantalang ang kapatid kong si Charlene ay tumandang dalaga at inaalagaan ng mga pamangkin ko sa Pilipinas. Sabi nila, may mga kaluluwang puno ng inggit at puot. Kaya raw gusto nilang gamitin ang katawan ng mga buhay upang isakatuparan ang mga bagay na gusto nilang makamit. Tunghayan po natin ang kwentong ipinadala ni Maricar tungkol sa isang ballerina at isang misteryosong music box. Magandang araw, Miss Anne, at sa lahat ng listeners ng Kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lang po akong Maricar. 29 years old at Tubong, Maynila. Ang experience ko po na isishare ko sa inyo ngayon
ay nangyari noong 16 years old pa lang ako. Pinag-aral ako noon ng mga magulang ko sa isang kilalang ballet school sa bansa natin. To be honest, bagaman may talent ako sa pagsayaw, hindi ko po talaga pangarap na maging isang ballerina. Mas malapit po ang puso ko sa pagiging isang guro. Pero wala akong magawa upang kontrahin ang gusto ni Mommy. Mula pa kasi pagkabata, ay planado na niya kung ano ang mangyayari sa buhay ko. Don't get me wrong. Mabait naman si Mommy. At mapagmahal. Pero masyado lang po siyang controlling. Pangarap kasi niya noon na maging isang ballerina. Sa katunayan, halos magkasabayan lang daw po sila ng idolo niyang si Lisa Makuha, ang nag-iisang prima ballerina ng ating bansa. Pero dahil hindi sinuportahan ni na lolo at lola ang pangarap niya, wala siyang nagawa, kundi ang sumuko na lang. Pero nangako siya na ang magiging anak niya ang tutupad ng kanyang pangarap na maging isang ballerina. At ako nga po yon. Very good, class! Give yourselves a round of applause. Masaya akong makita ang improvements nyo. Nakakatuwang makita kayong sobrang passionate sa pagsayaw ng ballet. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo noon, sa pagsayaw ng ballet, kailangan ng tiyaga at disiplina. At nakita ko ang mga katangiang yan sa inyo. Ang tagal naman matapos ng ballet class na to. Ang dami ko pang kailangang i-review. Malapit na ang midterm, baka maapektuhan ng grades ko nito. Okay, class, bago tayo umuwi, I have very exciting news for you. Pagkatapos ng maraming taong paghihintay, our school will be staging the Nutcracker again. Yes, I know, excited kayo. Kahit ako excited na rin for this play. Alam niyo ba na nung 80s pa huling ginawa ng school natin ang The Nutcracker? At isa to sa personal favorites ko. Kaya naman, gusto kong perfect ang pagtatanghal na to. At, upang masiguro na makukuha natin ang right fit for every character, magkakaroon tayo ng audition. Kaya, I encourage everyone to put your best foot forward. Kung gusto nyong makuha ang lead role, may 2 linggo lang kayo para paghandaan ang audition, ha? Kaya, give it your best shot. Ngayon talaga? Kung kailan midterm sweet? Ang husay ng timing ah. May problema ba, Maricar? Wala po. Good. Okay, class, you may go. Finally. Pwede ba kitang makausap sandali, Maricar? Yes po. Is everything okay? Napapansin ko kasi na parang wala ka sa focus nitong mga nakaraang araw. Parang lumilipad sa ibang lugar ang isip mo. Sorry po. Alam mo naman ang ballet, hindi ka dapat maging distracted sa sayaw na to. Dapat binubuhos mo dito ang buong puso't kaluluwa mo. At sa totoo lang ha, hindi ko yan nararamdaman sa'yo ngayon. Medyo busy lang po sa academics. Malapit na po kasi ang midterms at ayokong bumaba ang grades ko.
Hindi ko naman sinasabing pabayaan mong pag-aaral mo. Yan pa rin dapat ang priority mo. Pero kailangang mas matuto kang ibalanse ang oras mo. Pag nasa ballet class ka, kalimutan mo munang ibang bagay. Ituon mo ang attention mo sa pagsasayaw. Kasi sayang, Maricar. Alam mo naman siguro na ikaw ang isa sa pinakamagagaling naming estudyante. Sa katunayan, malaki ang possibility na ikaw ang magiging bida sa The Nutcracker. Salamat po. At mangyayari lang yan kung magfo-focus ka. Huwag mo sanang sayangin ang potential mo. Miss Anne, hindi naman po sa pagmamalaki. Pero ilang beses ko nang narinig na ako raw ang pinakamagaling na ballet dancer sa class namin. Kaya naman, tuwang-tuwa si Mommy. At mas lalo lang siyang naniwala na ako nga ang tutupad sa naudlot niyang pangarap. Imbis po na matuwa, mas lalo lang po akong napipressure dahil sa mga papuri ng ibang tao. O Iha, kumusta ang class mo? Okay lang naman po, Dad. Nakausap ko ang ballet teacher mo kanina. Wala ka raw sa focus. Totoo ba yon? Medyo distracted lang po, Ma'am. Alam niyo naman pong busy ako sa pagre-review. Hindi ba tinuruan na kita kung paano balansehin ang oras mo? Disiplinahin mo ang sarili mo. Kung ayaw mong ako mismo ang dumisiplina sa'yo. Sorry, Ma'am. Han, hindi kaya mas makakabuti kung pagpapahingayin muna natin si Maricar sa pagbabalay? Para naman mas makapag-focus siya sa pag-aaral niya. No. Alam mo naman ang pangarap ko para sa anak natin, di ba? Tsaka ngayon mo pa siya patitigilin kung kailan may upcoming play sila? Maricar, kailangang makuha mo ang lead role para sa The Nutcracker. Pero, Ma'am, wala nang pero-pero. Gusto kong gawin mo ang lahat para ikaw ang mapili. Ikaw ang pinakamagaling sa class nyo. Kaya kung magfo-focus ka lang, sigurado akong mai-impress mo ang judges sa audition. Isang gabi po, natagalan sina Mom at Dad sa pagsundo sa akin sa ballet school. Nagkaroon kasi sila ng emergency sa office na kailangan nilang asikasuhin. Ang sabi nila malilate sila ng 1 oras pero susunduin nila ako agad pag natapos na sila sa kailangan nilang gawin. Ayoko namang tumunganga na lang doon habang naghihintay sa kanila. Kaya nag-review na lang po ako ng lessons para hindi masayang ang oras ko. Papadilim na noon at isa-isa nang nagsialisan ang mga tao sa ballet school. Lahat sila ay nagpaalam sa akin ng madaanan nila ako. Biniro pa nga ako ng isa kong kaklase na huwag raw akong magtagal doon. May bali-balita raw kasi na may nagpaparamdam na multo sa ballet school namin. Tinawanan ko lang siya dahil hindi naman ako naniniwala sa mga multo. At hindi rin ako matatakutin. Pero may kakaiba pong nangyari sa gabing yon, Miss Anne. bakit ako kinikilabutan? Hindi naman ako naniniwala dun sa sinasabi nilang may multo dito sa ballet school.
Pero, bakit parang apektado ako ngayon? Hindi. Imagination ko lang to. Ano ka ba, Maricar? Mag-focus ka nga. Hindi mo pwedeng pabayaan ang pag-aaral mo. Ayaw mong maungusan bilang first honor, di ba? E di mag-aral ka. Ano yun? Music box ba yun? Ba't parang galing sa practice room yung tunog? Wala nang tao dun ah. Kanina pa sila nakaalis lahat. Dala na rin po ng kuryosidad. Naisipan ko pong tingnan kung sa practice room nga nagmula yung tunog na naririnig ko. Nang buksan ko ang pinto, mas lalo lang pong lumakas yung tunog. At nakita ko nga sa isang sulok ng practice room, nakalapag sa sahig, ang isang music box. Hindi ko alam kung kanino yon at kung bakit yun tumutunog kahit wala namang tao. Miss Anne, ang mas hindi ko maipaliwanag ay ang kakaibang emosyong naramdaman ko nung nakita ko ang music box. Bakit parang ang bigat ng pakiramdam ko? Ba't bigla akong nalulungkot? Ba't ako naluluha? Kinuha ko ang music box at pinagmasdan ng ballerina na umiikot sa loob nun. Miss Anne, hindi ko talaga mapigilan ang patuloy na pagbuhos ng luha ko. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung lungkot na nararamdaman ko. In-off ko ang music box at basta ko na lang itong ipinasok sa bag ko. Parang wala na akong pakialam kung may ibang may-ari nun. Sa oras na yon, inangkin ko na talaga yung music box. Kasi pakiramdam ko, pag-aari ko ito. Ay, ano ba yan ang traffic? Gutom na gutom pa naman ako. Han, tumawag ka na ba sa bahay? Nasabi mo na ba kay Yaya na maganda ng dinner? Oo, kanina pa. Pwede mong patayin yung music box na yan, Maricar? Lalo sumasakit ang ulo ko dyan. Ang ganda nga po ng tunog eh. I don't care. Basta patayin mo. Saan mo ba nakuha yan, Iha? Binili ko po. Sa kaklase ko. Nagustuhan ko agad nung nakita ko. Kasi po may ballerina. Well, sana naman makatulong yan sa'yo para mas pag-igihan mo pang pagbaballet. I hope ginagalingan mo sa pag-iensayo. Alalahanin mo na papalapit na ang audition. You cannot afford to fail. Naiintindihan mo? Imposible. Ako ang pinakamagaling at walang kahit na sinong makakatalo sa akin. Pati po ako natigilan. Huli na nung na-realize ko kung ano yung sinabi ko. Natigilan ako
At nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwalang nasabi ko ang bagay na yon. Mabuti naman kung ganon. Just do your best. Basta daan-daan lang anak ha. Huwag mo masyadong i-pressure ang sarili mo, okay? Yes, Dad. Miss Anne, sa paglipas ng mga araw parang naging karugtong na ng buhay ko ang music box. Hindi ko to maiwan sa bahay. Dala-dala ko palagi sa school. At hanggang sa pagtulog ko ay katabi ko ito. Isang gabi, nagkaroon ako ng isang weird na panaginip na hindi ko makakalimutan. Napanaginipan ko ang isang ballerina na mag-isang sumasayaw sa dilim. Nakatutok sa kanya ang spotlight habang ginagawa niya ang mga komplikadong steps. Manghang-mangha ako sa sobrang graceful niyang sumayaw. Para siyang magnet. Kahit saan siya pumunta, ay nahahatak niya ang atensyon ko. Sino kaya siya? Ang galing naman niyang sumayaw. Pero, bakit siya umiiyak? Kapansin-pansin po ang luhang tumutulo sa kanyang pisngi. Pero pinipilit niya pa rin ang sarili nang umiti. Nagkalat na ang makeup sa mukha niya dahil sa kanyang mga luha. At halos mapunit na rin ang kanyang pisngi sa sobrang laki ng kanyang pekeng ngiti. Sa kabila nun, kapansin-pansin po ang angkin niyang kagandahan. Nakakamangha siya. Pero ramdam na ramdam ko ang lungkot niya. Dugo! May dugong umaagos sa binti niya. Diyos ko po! Miss, huminto ka na! Tumigil ka sa pagsasayaw! Hindi niya ako pinakinggan. Gusto ko sana siyang lapitan para patigilin. Pero hindi ko naman po maigalaw ang katawan ko. Patuloy lang siya sa pagsayaw. Paikot-ikot. Habang tumutulo ang napakaraming dugo. Ba't biglang lumaki ang tiyan niya? Buntis siya? Diyos ko po! Para akong hihimatayin sa nasaksihan ko. Mabuti na lang at nagising na ako sa napaka-weirdong panaginip na yon. Habol-habol ko ang aking hininga nang magising ako. Anong klaseng panaginip ba yun? Nakakatakot. Teka, bakit nasa may bintana na yung music box? Katabi ko lang to kanina bago ako natulog .
Sa kabila nun, hindi ko pa rin pinansin ang mga weirdong bagay na nararanasan ko, Miss Anne. Sa panahong yun kasi, nakafocus lang ang atensyon ko sa ballet at sa upcoming audition. Hindi ko alam kung anong nangyarit, nag-iba ako. Bigla akong naging competitive. Nagkaroon ako ng kakaibang drive para makuha yung lead role. Dati naman, wala akong pakialam sa ballet. Nakaka-impress ang improvement mo, Maricar. Dati palang magaling ka na, pero ngayon, parang dumoble yata yung galing mo. Hindi pa po ako satisfied sa performance ko. Pag pinapanood ko ang sarili ko na sumasayaw, alam ko na may kulang pa. I can do better. Huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Magaling ka na, Maricar. Ang kailangan mo lang gawin, ipagpatuloy ang pagfo-focus mo sa pagsasayaw. Para kasing, pwede ko pang gawing mas pulido yung sayaw ko. Parang may mali pa eh. May kulang. Pero hindi ko alam kung ano. Wala naman akong nakikitang anything major na dapat mong ayusin o baguhin. Maricar, siguro kailangan mong mag-relax ng konti. Hindi rin kasi makakatulong if masyado kang stressed or pressured. Hindi ako pwedeng mag-relax. Hindi ako pwedeng magpakampante. Pangarap ko to. At hindi pwedeng hindi ko to makuha. Hindi ko po alam kung saan nanggagaling ang mga salitang lumalabas sa bibig ko. Isa lang po ang sigurado ako. Hindi sa akin nanggaling ang mga yon. Habang tumatagal naman po, ay palala ng palala ang sitwasyon ko. Mas naging determinado pa kasi akong mag-practice. To the point na hindi ko na pinapansin ang pag-aaral ko. Napansin din ng mga magulang ko na nagpapaiwan ako sa ballet school after ng klase at late nang nagpapasundo sa kanila. Gusto ko kasing mag-spend ng extra time sa pagpa-practice. Yeah, let's go. Gabi na. Pwede ka pa naman mag-practice bukas. Magsasara na yung school, sabi nung guard. Nakausap ko na po si Manong Guard kanina. Sabi po niya, pwede ako magstay dito hanggang alas 9. Magsi 7 p.m. pa lang naman po, di ba? Kanina ka pa sumasayaw eh. Magpahinga ka naman, Iha. Nag-aalala na kami sa'yo. Kaya ko po to, Dad. Wala kayong dapat ipag-alala. Nagdo-double time lang po ako sa pagpapractice kasi malapit na yung audition. Kailangan ko makuha yung lead role. Hindi na ako natutuwa dito sa ginagawa mo. Pero ma'am... Oo, gusto kong galingan mo ang pagbabale, pero hindi ko sinabing patayin mong sarili mo. Hindi ka ba napapagod dito sa ginagawa mo? Kung makapag-ensayo ka, parang walang bukas. Di ba ito naman ang gusto mo? Nagalingan ko? Na mag-focus ako? At gusto mo akong maging bida, di ba? Oo nga, pero hindi ko gustong umabot sa point na... Minsan nang naudlot ang pangarap kong maging isang magaling na ballerina. At hindi na ako mabibigo sa pagkakataong to. Hindi na. Anong sabi mo, Iha? Ako ang pinakamagaling. Makukuha ko na ang pangarap ko. Wala nang makakapigil sa akin. Kahit kayo, mga walang kwenta. Dumudugo yung ilong mo. Iha, what's wrong? Diyos ko, tatawag ako ng ambulansya. Ako lang ang magaling. Wala nang makakapigil sa akin.
Iya! Isinugod ako sa ospital ng gabing yon. At ayon sa doktor, masyado ko raw pong pinagod ang sarili ko. Kailangan ko raw munang magpahinga upang makarecover ako. Pero mas lalo lang po akong naging agresibo dahil dito. Ayoko kasing tumigil sa pag-iensayo. Lalo pat malapit na ang audition. Isang gabi, habang mag-isa lang ako sa hospital room dahil lumabas sandali si Daddy para bumili ng makakain, napansin ko po na may nakatayo sa isang sulok ng kwarto. Parang isang figure ng babae na nakatago sa likod ng kortina. Sino yan? Ba't ko naririnig yung music box? Wala naman yun dito sa ospital ah. Napalingon po ako sa salamin ng bintana at napasigaw sa nakita ko. Nakatayo po doon ang isang babaeng kamukhang kamukha ko. May suot na itim na ballet dress. Maputla ang mukha. At may lumalabas na dugo sa kanyang bibig. Ngumisi po siya ng sobrang laki. Dahilan para tumulo ang napakaraming dugo mula sa bibig niya. Tumayo ka! Mag-ensayo ka! Sumayaw ka! Huwag na huwag kang titigil! Ah! Wala kang panahon para magpahinga. Nagsasayang ka lang ng oras. Huwag kang hinutin! Tama na! Tama na! Iya, ano nangyayari sa'yo? Dad, please, paalisin mo siya. Natatakot ako sa kanya. Sino? Sino ba tinutukoy mo? Tayong dalawa lang naman yung nandito. May ballerina dito kanina. Kamukha ko siya. Pero, nakakatakot po siya, Dad. Dad, please help me. Teka, paano to nakarating dito? Ba't nasa bedside table mo tong music box? Ang alam ko na iwan to sa bahay ah. Hindi ko po alam. Nakalabas po ako sa ospital at sinubukan kong ibalik sa normal ang buhay ko. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na walang mali sa akin. Sinubukan ko ulit na i-balance ang pag-aaral ko at ang ballet. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin talaga mapigilang i-pressure ang sarili ko. Lagi ko pa rin daladala yung music box at para bang masisiraan ako ng bait pag nawala ito. Isang gabi raw po, sinilip ako ni Daddy sa kwarto upang i-check ang kalagayan ko. Nagulat daw po siya nang makita akong nakasuot ng ballet dress at sumasayaw pa rin kahit 10 oras na ng gabi. Pero ang mas gumulat sa kanya ay nang marinig niya akong kinakausap ang sarili ko. Ayoko na. Pagod na ako. Please lang, tigilan mo
na ako. Ayoko naman talagang maging ballerina eh. Hindi to ang pangarap ko. Gusto ko nang tumigil sa pagsasayaw. Hindi. Ikaw ang susi sa katuparan ng pangarap ko. Hindi ka pwedeng tumigil. Sumayaw ka. Wag na wag kang hihinto. Habang nangyayari ang lahat ng yon, nakita raw ni Daddy ang malaking anino ng isang ballerina na sumasayaw sa likod ko. Hindi raw niya alam kung ano ang gagawin niya dahil takot na takot siya nun. Iha, tumigil ka na! Huwag kang makialam dito. Hindi mo pwedeng pigilan ang pangarap ko. Sinubukan daw akong pakalmahin ni Daddy pero bigla akong nagwala at paulit-ulit siyang minura. Miss Anne, wala po akong maalala sa mga nangyari nung gabing yon. Para akong sinapian at nawalan ng kontrol sa sarili ko. Hanggang sa tuluyan daw po akong nawala ng malay. Sa point na yon, nagdesisyon na ang parents ko na umaksyon. Napansin kasi nila na may nag-iba sa akin. Mula daw nung napulot ko ang music box. Kaya naman kumuha sila ng isang psychic medium upang malaman kung ano ang nangyayari sa akin. Ang music box na to ay pag-aari ng isang kaluluwang puno ng galit, lungkot at inggit. Gusto niyang angkinin ang katawan ng anak niyo upang maisakatuparan ang naudlot niyang pangarap. Pero bakit si Maricar? Dahil isa siyang magaling na balerina at ang multong may-ari ng music box ay dating nangarap at nabigo. Kaya umaasa siya na sa pagkakataong ito, magtatagumpay na siya. Anong pwede natin gawin? Kailangan nating i-cleanse ang music box na to at ilayo sa anak nyo. Ito kasi ang nagsisilbing tulay na nag-uugnay sa kanya at sa multong may-ari nito. Gawin natin lahat para iligtas ang anak ko. Ipina-cleanse nga po nila ang music box at tuluyan itong inilayo sa akin. Hindi ko na alam kung ano ang eksaktong ginawa nila dito. Kung tinapon ba nila ito, itinago, o di kaya'y sinunog. Hindi na rin po ako nag-usisa. Ang importante sa akin ay malayo na sa akin ang music box. Unti-unti naman pong nagbalik sa normal ang buhay ko. At dahil sa pangyayaring ito, hindi na ako pinilit ni Mommy na mag-ballet. Tinanong niya ako kung ano ang gusto kong direksyon sa buhay ko at ano ang makakapagpasaya sa akin. I am glad na mas naging okay ang relationship niyong mag-ina. Hindi ko lang talaga inasahan ang nangyari sa'yo, Maricar. Ni hindi ko nga alam kung paano umabot sa'yo ang music box ni Elisa. Elisa? Sino po siya? Dati siyang parte ng ballet school at isa sa pinakamagaling na ballet dancers dito. She was 2 years older than me at talagang hinahangaan namin siya noon. Pangarap niya talaga na maging isang prima ballerina someday. Ano pong nangyari sa kanya?
nabuntis siya at basta na lang iniwan ng boyfriend niya. Hindi niya alam kung paano sasabihin to sa mga magulang niya. Takot din kasi siya na baka pahintuin siya ng mga to sa pagsasayaw ng ballet. At nagkataon din na malapit ng audition noon para sa The Nutcracker. Naisip niya na kung hihinto man siya sa pagsasayaw, kailangan maging bida muna siya kahit sa huling pagkakataon. Kaya nagpractice siya ng nagpractice. Inaabot siya ng gabi dito. Lagi rin niyang dalang music box dahil ito raw ang nagpapaalala sa kanya ng pangarap niya. Nakuha po ba niya ang role? Sa kasamaang palad, namatay siya. Isang gabi, nakunan siya habang nag-iensayo sa loob ng practice room. Wala nang ibang tao sa school noon, maliban sa guard na nasa may gate. Hindi rin alam ng guard na may tao pa pala sa loob. Walang kahit sinong nakatulong kay Alyssa. Kinaumagahan, natagpuan na lang siya ng mga janitor na wala ng buhay. Nagkalat ang dugo sa sahig. At tumutunog pa rin ang music box. Diyos ko. Akala ko nga nasa family niya ang music box. Kaya nagtaka rin ako nung nalaman kong napunta yun kay Maricar. Baka nakita niya ang sarili niya sa anak ko. Tapos nagkataon na parehong ballet show ang gusto nilang pagbidahan. Ganun na nga po. Sana hindi na to mangyari ulit. At sana rin matahimik ng kaluluwa ni Alyssa. At hindi namang gambala pa ng ibang ballerina. Miss Anne, sa kasalukuyan ay isa na po akong guro. Tuluyan ko nang iniwan ang pagiging ballerina dahil mas malapit talaga sa puso ko ang pagtuturo. Nirespeto na rin talaga ni Mommy ang gusto ko. Tuwing naaalala ko ang pangyayaring yon, hindi ko maiwasang pangilabutan. Kaya't ipinagdarasal ko na lang po ang katahimikan ng kanyang kaluluwa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Sana'y nagustuhan niyo po. Maraming salamat at more power to your YouTube channel. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout out portion. Shout out going out to Cheche Gentiles, The Galactic Star, Mir Angeline Maulon, Lainey Gagarin, Garcia Daisy, Criza Fenis, Angelica Gacosta, Shirley Carillo, Lea Aguilera, Lynn Borja. At magbabasa naman tayo ng pinakamagagandang comments galing kina Frelly at The Galactic Star. Sabi ni Frelly, "Hi, ako si Frelly, tahimik na tagapakinig ng kwentong takip silim. Ako'y nakikinig sa pamamagitan ng YouTube at Spotify. Nakikinig ako habang nagtatrabaho, pampawala ng antok at bagot. Maganda ang mga storya ninyo kaya halos napakinggan ko na ang lahat ng storya within a month. Nakikinig ako dito sa Middle East habang nagtatrabaho." Sabi din ni Galactic Star, "Hello po Team Katie at SB. Maraming salamat sa stories nyo. Pinapakinggan ko po habang nagtatrabaho. Listening from Riyadh, KSA." Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo Bangungot, ito ang inyong lingkod, si Miss Anne. Nagpapasalamat.